at Happy Filipino Values Month mga kababayan! Tayong mga Pinoy ay kilala sa ating world-class hospitality at sa magandang samahan sa pamilya at sa mga kaibigan saan mang panig ng mundo. Kaya naman sa isa na namang episode, sabay-sabay nating alamin ang iba pang mga adhikain ng tumatayong ama ng sambayanang Pilipino at saksihan ang patuloy nating pag-arangkada sa global community. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Report kay Boss. Ang kanyang pagbisita sa Europa, Amerika at Indonesia, ngayon naman ay alamin natin ang mga nakamit ng bansa sa pagtungo ni Pangulong Benigno Aquino III sa Beijing, China at sa Myanmar. Narito ang first agenda. Lilipat po tayo ngayon patungong Beijing, China upang dumalo sa APEC Economic Leaders Meeting. Ang layo natin, lalong maging maugong sa mundo, magagandang balita mula sa Pilipinas at umangat pa ang kanilang kumpiyansa sa ating pong ekonomiya. Personal natin ipapaabot at nilalatag sa kanila ang mga bubukas pang pagkakataon sa ating bansa. Isa-isa nating silang hihikayatin na palaguin ang kanilang puhunan sa pagtatayo o pagpapaunlad ng kanilang negosyo dito po sa atin. Sa pagtungo ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa bansang China upang makilahok sa ika-22 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit na may temang Shaping the Future through Asia-Pacific Partnership, napagpulungan ng iba't ibang leader na bumubuo sa 21 miyembrong bansa kung paano mapapaigting ang kooperasyon, kalakalan at pamumuhunan sa rehiyong Asia-Pasipiko. Dito'y nilatag ang mga hakbangin na bibigyang prioridad tulad ng advancing regional economic integration, promoting innovative development, economic reform and growth, and strengthening comprehensive connectivity and infrastructure development. Binigyang halaga rin ang pagpapalakas at pagtataguyod ng mga small, micro, and medium enterprises o SMMEs bilang susi sa pangkalahatang pagtaas ng ekonomiya at estado ng buhay sa rehiyon. Tinalakay din nila ang mabisang paghahanda sa pagbabago ng klima ng panahon, ang mga kaakibat na epekto nito at mga hakbangin tungo sa mabisang pamumuno na magbibigay tugon tungo sa malawakang pag-asenso. Sa isinagawang APEC CEO Summit kung saan naging panelist si Pangulong Noy sa usaping Economic Reforms for Sustaining Competitiveness, What Should the Agenda Be? Kanyang inilahad ang mga programa at mga inisyatibang isinusulong ng pamahalaan, lalo na sa pagsugpo sa korupsyon na anyay susi sa paglago ng ekonomiya ng bansa upang mabansagan bilang Asia's Rising Tiger. The idea that drove my campaign for the presidency, and it was encapsulated in a simple slogan which said, where there is no corruption, there will be no poverty. Our GDP from 2010 to 2013 registered an average growth of 6.3%, which is a stark improvement from 2006 to 2009,
when the average was at 4.3%. This development is even more impressive considering that over the span of the last 4 years and 4 months, growth in our country has become increasingly driven by investments and trade to go along with the large consumption fueled by remittances from abroad. This is an indicator of a more balanced and more resilient economy, one that can better withstand shocks and one that is consequently more attractive to investors. Naging paborito naman ang Pangulo bilang panelist sa ginawang question and answer portion, kung saan pinuri siya ng kapwa panelist na si Secretary General Angel Gurria ng Organization for Economic Cooperation and Development. Again, President Aquino, you're going to have to buy me a beer because I'm praising you so much. But in the last WEF, the World Economic Forum, the Global Gender Gap Index, the Philippines was one of the countries which closed the gap more between men and women in terms of participation, pay gap, conditions of work. Kasabay na okasyon, nakipag-ugnayan din ng Pangulo sa iba pang pinuno ng bansa sa ilang magkakasunod na bilateral meetings kina Prime Minister Stephen Harper ng Canada, President Tro Tan Sang ng Vietnam, Prime Minister Peter O'Neill ng Papua New Guinea, Prime Minister John Key ng New Zealand, at Prime Minister Prayuth Chan-o-cha ng Thailand. Ilan sa mga mahalagang kasunduang nabuo dito ay ang pagpili sa Pilipinas ng bansang Canada bilang country of focus sa ilalim ng programa nitong International Development Assistance Program na mas lalong magpapaigting ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa two-way trade at market access na bubuksan nito. Napagkasunduan naman ang pagbuo ng isang roadmap sa pagitan ng Vietnam at Pilipinas upang mapalawak ang kalakalan at ugnayan ng mga Pilipino at Vietnamese. Kapwa rin naghayag ng suporta ang dalawang bansa sa isa't isa para sa taong 2015 APEC Summit na gagawin sa bansa at taong 2017 naman sa Vietnam. Nakipag-ugnayan din ang Prime Minister ng Papua New Guinea sa Pangulo upang himukin itong bisitahin ng bansa at palawakin ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at Papua New Guinea, lalo na't maraming mga PNG nationals ang pumupunta sa bansa upang mag-aral. Nagpahiwatig naman ng pasasalamat ang Pangulo sa bansang New Zealand, lalo na sa suporta nito sa peace process at tulong na inihatid sa mga biktima ng Typhoon Yolanda. Napagkasunduan din ng dalawang bansa ang pagpapaigting ng kalakalan, lalo na sa pagtulong nito sa dairy industry at pagbigay ng technical assistance sa mussel production ng Pilipinas. Pinuri naman ang pagpapalawak ng air links sa pagitan ng dalawang bansa na magsisilbing tulay upang mapainit palalo ang relasyon ng Pilipinas at New Zealand. Napag-usapan naman ng bansang Thailand at Pilipinas ang reformang isinusulong ng dalawang bansa at ang panunumbalik ng demokrasya sa Thailand na kasalukuyang ay nasa ilalim ng martial law. Kapwa naman nagpahiwatig ng pagtutulungan ang dalawang bansa tungo sa malawak na ugnayan at suporta sa APEC at ASEAN Summit. Nakipagpulong din ang Pangulo sa ilan sa mga pribadong kumpanyang nais magpalawak ng pamumuhunan sa bansa tulad ng Johnson & Johnson. Naging usapan naman ng Sanofi, isang pharmaceutical company base sa Europa, at ng Pangulo ang pagbuo sa isang dengue vaccine para sa Pilipinas. Nagbigay naman ng payo ang Moody's Corporation, isang kilalang international credit agency, kung paano tuloy-tuloy na maitataas ang credit rating ng Pilipinas. Ang pagdalo ni Pangulo Aquino sa 22nd APEC Summit ay hindi lamang nagdulot ng bagong sigla sa larangan ng pakipag-ugnayan sa iba't ibang pinuno ng bansa. Naging daan din ito upang magkaharap at makapag-usap sa kauna-unahang pagkakataon sina Pangulong Aquino at Pangulong Xi Jinping ng China matapos umusbong ang isyu sa teritoryo sa West Philippine Sea. We hope that the Philippine side could return to the basis of the previous consensus and go in the same direction as China to deal with the relevant issues in a constructive way and to create conditions for the healthy development of China-Philippines relations. When we had the informal pull aside after the tree planting ceremony, there was a sincerity.
there was a factual laying out of the attendant issues, and also where we were, where we are, and where we hope to be. And I guess in most of the general points, I think we had a meeting of the minds. But again, the details of how to actually operationalize is something that will have to be tasked to perhaps other levels of both sides. Sa pagtatapos ng APEC Summit sa China, ililipat ang chairmanship sa Pilipinas para gawin ang ika-23 APEC Summit sa bansa. I think it's exciting that the Philippines will get to host next year's APEC CEO Summit. Last year in our survey, when we asked about which economies business leaders were looking at, the Philippines got special mention because of the effect that people have felt from the anti-corruption efforts of President Aquino. I think it's palpable. They see that. And this year we asked, well, in the different economies where you already have a footprint, are you increasing or decreasing investment? And in the Philippines, 47% of those who are already in the Philippines said they are further increasing. So that's 47% increasing investment further. So there's kind of optimism and exuberance about the Philippine economy and the people. So it's an exciting time to celebrate, I think, the past few years and the effects of the anti-corruption efforts, yung tuwid na daan, and to be able to say, welcome world to resurgent Philippines, and have them feel and experience what it feels like to be with talented Filipinos in many, many fields. Mula sa China, dumiretso si Pangulong Benigno S. Aquino III sa Naypyidaw sa bansang Myanmar para dumalo sa 25th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related summits. Ito ang unang pagkakataon na nagsilbing host country ang Myanmar sa taunang pagtitipon na ginaganap ng 2 beses kada taon. At ang napili nilang tema, Moving Forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community. The 25th ASEAN Summit is expected to discuss pressing issues in the region, such as the ASEAN integration. The President, together with other ASEAN heads of state and government, will discuss the various preparations being made to realize an integrated ASEAN that aims to benefit the peoples in the region, including the Filipinos in Myanmar, in terms of unimpeded movement of people, goods, and services in the region. The President is also expected to participate in the East Asia Summit, which brings together ASEAN member countries and dialogue partners to discuss security concerns in the region and the world. I expect that non-traditional issues such as climate change, Ebola outbreak, and evolving regional security architecture will be high on the agenda. Sa loob ng 2 araw, lumahok ang Pangulo sa iba't ibang pulong kasama ang kapwa leader sa ASEAN na binubuo ng Myanmar na tumayong chairman ngayong taon. Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand at Vietnam. Nakibahagi rin ang dialogue partners ng ASEAN mula sa Australia, China, India, Japan, South Korea,
New Zealand, Russia, United States of America, at United Nations. It is important for the Philippines to create awareness on the country's priorities in the region, such as disaster adaptation and mitigation, maritime security, and the need to focus in the region on micro, small, and medium enterprises, among others. The 25th ASEAN Summit provides a venue for the President to expound on these priorities. Bukod po sa mga kasunduang binuo hinggil sa mas maigting na kooperasyon sa harap ng mga bagong hamon sa ating rehiyon, nagkasundo rin ang mga miyembro na kumpletuhin ang pagbabalangkas sa ASEAN Community Integration bago matapos ang Disyembre ng 2015. Kapag naipatupad ito, magbubukas para sa produkto at serbisyong Pilipino ang buong merkado sa ating rehiyon na binubuo ng 600 milyong katao. Matagal na po nating sinimulan ang paghahanda para dito dahil gusto natin masigurong tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga Pilipino kapag nagbukas ang mga pintuan ng oportunidad. Bukod sa mga summits, naglaan din ng panahon si Pangulong Aquino na makipagkita sa mga pinuno ng tatlong bansa. Una niyang nakausap si Prime Minister Shinzo Abe ng Japan, ang isa sa strategic partners ng Pilipinas. Gayon din si Prime Minister Narendra Modi ng India na inaasahang bibisita sa bansa sa susunod na taon. Nagkaroon din siya ng pull-aside meeting kay Prime Minister Tony Abbott ng Australia matapos ang 40th anniversary of ASEAN-Australia Commemorative Summit. Sa ASEAN Summit naman po, pinaabot natin ang ating pagbati kay Pangulong U Thein Sein ng Myanmar sa kanyang matagumpay na chairmanship sa 25th ASEAN Summit ngayong taong ito. Tiwala naman po tayo na sa susunod na taon, matagumpay rin maipapagpatuloy ni Prime Minister Najib Razak ng Malaysia ang hosting ng mga pinuno sa ating rehiyon. In 2017, it will be the turn of the Philippines to chair ASEAN. We expect the same level of commitment from fellow ASEAN members. Ang matagumpay na partisipasyon ni Pangulong Aquino sa 22nd APEC Economic Leaders Meeting sa China at 25th ASEAN Summit sa Myanmar ay isa na namang patunay sa positibong transformasyon ng Pilipinas tungo sa mas malawakang kaunlaran. Hindi maikakaila na pinapakinggan na ang boses ng ating bansa sa pandaigdigang entablado at patuloy na nilalapitan ng maraming bansa dahil kinikilala na tayo ngayon bilang Asia's New Tiger. Sandali lamang po ang ating naging biyahe pero siksik naman ang ating schedule. Siniguro po natin sagad na sagad ang benepisyo makukuha ng bawat Pilipino sa ating pagdalo sa APEC at ASEAN Summits. Malinaw po, habang nakatutok sa pangkasalukuyan, madali ang pangangailangan ng mga Pilipino, masigasig rin tayo sa pagpupunla ng mabubuting pakikipag-ugnayan. Hindi lang sa ating mga karating bansa, kundi pati sa ibang panig ng daigdig. Sa mga pamamagitan po nito, matitiyak natin na hindi lamang magiging pansamantala ang ating mga naging tagumpay. Scientific and Cultural Organization o UNESCO,
Anim ang naitalagang World Heritage Sites dito sa Pilipinas at isa na ang makasaysayang lungsod ng Vigan. Sa kasalukuyan, nominado ang lugar na ito bilang isa sa New 7 Wonder Cities sa buong mundo. Bukod sa pagiging isang 16th century town, bakit nga ba ang sarap balik-balikan ng Vigan City? Sa isang historical road trip, halina't samahan niyo kami dito sa Tatak Pinas. Kaaya-aya, matamis, malutong, mga matatamis na katangian, pupukaw sa puso ng mga buhay na saksing dumarayo sa lungsod na ito. Sa bawat lingon, sa bawat tanaw, sa bawat batong nilalakaran sa kalyo ng Vigan, mababakas ang nakaraang pilit na inaalagaan sa kasalukuyan. Noong unang panahon, ang Vigan, bago pa dumating yung mga mananakop na Kastila, isa ng maunlad na lugar ng pangangalakal. May mga goods from the region na binabarter noong unang panahon. And bago dumating si Juan de Salcedo, yung aming founder, talagang isa na siyang maunlad na lugar ng pangangalakal. Well, we've just arrived here in Vigan City this morning. Obviously, it's a little bit wet, but that doesn't matter. It's a fantastic place. It's World Heritage City, and we've taken a stroll around and looked at some buildings. It's just magnificent. Ang kagandahan ng Vigan ay napapanatili dahil na rin sa tulong ng mga tao at yung pagkakaroon natin ng conservation code para hindi mabago itong ating syudad, lalo na itong mga old houses na natayo pa noong panahon ng Kastila. Nagsimula ang Vigan noong ika-7 ng Setyembre 1758 nang ilipat ni Obispo Juan de la Puente sa Vigan mula sa Lalo, Cagayan, ang diocese ng Nueva Segovia sa lungsod. Mula noon ay tinawag na itong Ciudad Fernandina de Vigan bilang parangal sa Haring Fernando VI ng Espanya. Ito rin ang naging simulain ng nakaraan sa kasalukuyan ng Vigan. Una-una, dinefine namin yung core, buffer, and outskirts, no? So, dun sa core and buffer zone, medyo stricto yung mga rules and regulations dyan. And then, ginawa namin, dinefine din namin kung ano yung mga pwedeng klase ng negosyo within the core and buffer zone. Tapos, pagkatapos nun, gumawa kami ng conservation guidelines. It was made into an ordinance. At yun ang parang guiding force namin sa lahat ng gustong mag-renovate, restore, mag-construct within the core and buffer zone. At dahil sa mahusay na pangangalaga at pagpreserba sa Hispanic architecture at European trading historic town ng Pilipinas at maging sa buong Silangang Asya at Timog Silangang Asya, ay kinilala ito ng UNESCO bilang isang World Heritage Site noong December 2, 1999 at naging component city noong January 21, 2001. Sa mga mausisa at mapag-aral sa kasaysayan, maituturing ang pagbisita sa Vigan sa isang malaking museo kung saan ang bawat gusali ay may kwentong nais ipabatid, kung saan ang bawat bukas na tahanan may natatanging lihim na kasaysayan na naghihintay sa bukas na isipan at matang nais mabusog sa alaala ng nakaraan. Maliban sa pananatiling buhay sa mga gusali, binubuhay ng lungsod ang mga kabuhayang noong pa may katuwang na mga Bigenyo. Ito po kasi Bornayan, dati wala rito. Ito po kasi ay dinala po ng mga Chinese trader noon. Nung makita nila at maganda po ang lupa natin dito sa Pilipinas, sumubok silang gumawa. Ang ibig sabihin ng Bornayan, yung paggawa ng jar. Pero kung Bornay lang, Ilocano term po sa tapayan. Lagayan po ng suga, lagayan po ng tubig, lagayan din po ng mga fish sauce, lagayan din po mga native wine. 92, August 18, 1922. 12 taon ko din ang rugi at nga agabar sa isuti pagsapulan idi. Dinanang ko kang tatang ko, dati lang tanda nga pagsapulan idi.
Kinamin at nagabulan sa awam mo ti pagsapulan ti sa bali idino saan nga dayto sa awam mo ti tagtagom ni. Agap abol tinanang ko, iso nga nasursuro mi ti nagabal. Amin nagtutuwa mo daming tagabal. Awan ti saan nga makamang agabol dito ayam ni, mo daming tagabal oreno kwa. Urag babasa da, silang ko nag-agabol da. Nagsimula ng pag-abel, yung mga matatanda dito, may taniman dyan ng bulak noon. Yung taniman ng bulak na yan, ginagawa nilang sinulid, kaya tinawag nilang binatbatan. Kaya nagkaroon ng binatbatan ng Bigan Ilocos noon. Hanggang ngayon, abel na. Yung pag-abel, ma'am, pinagpatuloy ko ng pag-abel noon dahil 10 years old pa lang ako, naghahabi na ako. Dahil mayroon isang matanda na mayaman na uncle ko, naging boy ako sa kanila, ma'am. Tapos unti-unti naiwan sa isipan ko yung paghahabi niya hanggang ito na ngayon ang resulta. Yung abel kasi talagang isang traditional industry na nandito na sa amin noong unang panahon pa. In fact, yung mga abel natin dito, dahil sa tibay at kagandahan niya, minsan ginagamit pa na panglayag sa mga barko noong unang panahon, ang tinatawag naming mga galleons. Nag-evolve doon, nag-umpisa doon, una ginagamit siya for blankets, for mosquito nets, and then ngayon nag-evolve na, so nagkakaroon ng value added yung ating produktong hobby. Barong Ilocano, binabalik na namin yon. Meron na rin gumagawa ng mga sapatos, tsinelas at mga bag out of Abel Iloco. So habang dumadami yung klase ng gamit niya, then lumalakas din yung demand. Itong paggawa ng longganisa dati sa mga parents namin, getting older na yung parents namin, natural, someone has to take over. And that was me and my wife. Kasi sayang din naman kung pabayaan namin, vegan is known for this longganisa. In 1997, we decided to pagpatuloy itong gawain na to ng pamilya namin. That time, ano pa lang, mano-mano. Early 2000, we were recommended by the DTI for financial and technological assistance by the DOST. We were recommended and people from the DOST came over to inspect the place. And upon seeing it, probably they thought we qualified. We were qualified to be assisted. In 2004, we were offered technological advancement and financial assistance by the DOST, which we gladly accepted. Ipinagpapatuloy din ng lungsod ang paggawa ng tisa, ladrilyo, kasama na ang kilalang vegan tiles at mga katutubong kalan. Maliban sa kultura at pagpapanatiling buhay sa lungsod, maaring tikman ang pagkaing tatak vegan. Maliban sa vegan longganisa at sa malutong na bagnet, may mga pagkain na dapat subukan sa pagpunta sa vegan, gaya ng chichacorn at empanada. Ang vegan talaga napakayaman sa mga native delicacies, no? So meron tayong, syempre yung empanada. Empanada and okoy. Meron din kaming sinanglaw, para siyang pinapaitan. Talagang dinudumog siya, hindi lang ng mga turista, kundi ng mga local residents natin. Mula sa paglalakad sa gitna ng kasaysayan hanggang sa mga produktong nagpapaalala sa ating nakaraan, masasabing isang makabuluhang paglalakbay at pagpapakilala kung sino ang mga Pilipino ang pagbisita sa lungsod ng vegan. Isang pagbabalik tanaw sa ating pinagmulan, pag-aaruga sa ating kasalukuyan. I'd like to invite everyone to come to Vegan. Vegan is where you make pilgrimage to your heritage. Dito po sa Vegan ay makikita nyo magagandang tanawin at masasarap na pagkain. Sigurado ko matutuwa kayo pag nagpunta kayo ng Vegan. I'd like to invite everyone to vote Vegan City as one of the new 7 wonder cities of the world. Itong laban na to ay laban nating lahat. Sana po ay magtulong-tulong tayo.
Sa Report kay Boss. Bukod sa kanyang mga official and working visits abroad, ano pa nga ba ang ibang pinagkaaabalahan ng Pangulo nitong buwan? Alamin natin ang lahat ng yan sa Executive Summary. Isang taon matapos hagupitin ang Pilipinas ng isa sa mga pinakamalakas na bagyong tumama sa buong mundo, ang Super Typhoon Yolanda, bumisita si Pangulong Benigno Aquino III sa Giwan, Eastern Samar. Ito ang lugar na unang hinagupit ng bagyong Yolanda. Personal na nagsagawa ng inspeksyon ang Pangulo upang siguruhing maayos ang isinasagawang rehabilitation effort sa munisipalidad. Tinatayang halos kabuuan ng kabuhayan sa lugar ay naparalisa ng bagyong Yolanda dahil sa iniwan nitong pinsala sa mga infrastruktura, kabahayan at negosyo. Ngunit matapos ang pagbabayanihan at pagtutulungan, unti-unting nakamit ng mga taga-Giwan ang pagbangon. Binisita ni Pangulong Aquino ang ilan sa mga matinding na pinsala ng bagyo sa bayan ng Giwan, tulad ng public markets, school buildings at maging ang relocation sites ng mga itatayong bahay sa mga naapektuhang residente. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin dito ang rehabilitation effort. Ayon sa huling record ng gobyerno at ng ilang private sectors, 12.2 million food packs ang kanilang naipamahagi mula November 2013 hanggang July 2014. Samantalang mahigit 90,226 Cash for Work Program beneficiaries ang naitala mula November 2013 hanggang September ngayong taon. Sa aspeto naman ng edukasyon sa Giwan, di bababa sa 1,095 classrooms ang nasimulan ng ipatayo mula sa 2,313 na target ng lokal na pamahalaan. Nagkaloob naman ng 480 houses ang ating gobyerno sa pangunguna ng Department of Local and Interior Government o DILG, kung saan higit na 7,000 pang mga housing units ang inahasahang matapos para sa mga nasalanta. Sa kabila ng bawat pagsubok na kinakailangan nating harapin, napatunayan natin ang pinakamainam na gawin ay simulan ang dapat masimulan, ilagay ang kaliwang paa sa harap ng kanan at magpatuloy lamang sa paghakbang. Sa ganitong paraan, nagawa nating pagtulungan lampasan ang mga pagsubok na dala ni Yolanda. Sa patuloy na banta ng nakamamatay na sakit na Ebola virus sa buong mundo, siniguro ni Pangulong Aquino na pinaigting ng ating gobyerno ang kanilang mga hakbangin upang mapigilan ang pagpasok ng sakit sa ating bansa. Sa isinagawang press conference sa Villamar Air Base, binanggit ng Pangulo ang kahandaan at kakayahan ng Pilipinas sakaling makapasok ang Ebola dito. Sa pangunguna ng Department of Health o DOH, inilatag ng ahensya ang ilan sa mga impormasyong kailangang malaman ng sambayanan tungkol sa nakamamatay na sakit. Ipinakita rin sa publiko ang ilan sa mga protective suits na gagamitin kapag nagkaroon ng emergencies. Bukod dito, inuulat din ni Pangulong Aquino ang kondisyon ng 142 peacekeepers na naitalaga sa South Africa. Ayon sa kanya, nasa mabuti naman silang kalagayan, ngunit kailangan na nilang bumalik ng bansa para na rin sa kanilang kaligtasan. Pero pagkadating nila ng ating bansa, kailangan muna nilang manatili ng 21 araw sa isang isolated na isla upang sila'y makapagpahinga at para na rin maobserbahan sila. Tiniyak naman ng Pangulo na wala dapat ipangamba ang karamihan dahil parte lang ito ng ilang government measures para mapanatiling Ebola-free ang Pilipinas. Pakiusap naman ni Pangulong Aquino, huwag sanang pairali ng mga Pilipino ang takot o pangamba at patuloy na makiisa sa laban ng pamahalaan para mapangalagaan panglalo ang kalusugan ng bawat isa. Sa pagtutulungan at sama-sama nating pagkilos, mas mapapadali at mas magiging epektibo ang katuparan ng ating mga kolektibong layunin. Patuloy naman pong aarugain at papangalagaan ng Estado ang Pilipino nasan man siyang panig ng mundo, tungo sa pagtataguyod ng ligtas at masiglang bukas para sa ating bansa. Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang pagbubukas ng Philippines Development Forum on Bangsamoro sa Davao City, kung saan ipinakita sa lahat ang Bangsamoro Development Plan o BDP na tatalakay sa short-term, medium-term at long-term na mga estratehiya para sa rehabilitation, recovery at development ng Bangsamoro Region. Ito ay isa lang sa mga inisyatibang inilatag ng Moro Islamic Liberation Front at ng ating gobyerno.
Binigyang diin ng Pangulo ang mga nagawang pagsisikap ng mga taong kabilang sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Mindanao. Ayon sa kanya, sa pamamagitan nito at ng ilang kolektibong hakbangin, unti-unti nang nakamit ng Pilipinas ang bunga ng lahat ng pagsasakripisyong ito. Dagdag pa ni Pangulong Aquino, bukod sa katahimikan sa rehiyon, nais din niyang bigyan pansin ang pagpapalakas sa mga infrastruktura sa lugar na isang mahalagang sangkap sa pagpapalakas ng investment sa Mindanao. If we continue thinking of new, better ways to accelerate development in the region, if we continue to work with perseverance and creativity, and above all, if we always remember that the end goal of our efforts is to uplift our fellow men and allow them to live full, dignified lives, then I am certain we will achieve what we have hoped for all these years. Together, we will realize our vision of a new Mindanao. Pinangunahan naman ni Pangulong Aquino ang pagdiriwang ng Department of National Defense ng kanilang ika-75 anibersaryo sa Camp Aguinaldo. Pinupurihan ng Pangulo ang kagawaran sa patuloy nitong pagtugon sa kanilang tungkuling pagbibigay proteksyon sa seguridad at kapayapaan ng mga Pilipino at ng buong bansa. Sa ginanap na selebrasyon, ibinida ng Pangulo ang AFP Modernization and Capability Upgrade Program na nagsimula nang maupo siya sa pwesto noong 2010. Ayon sa kanya, nakapaglaan na ang ating gobyerno ng budget sa ahensya na hindi bababa sa 41.38 bilyong piso, mas mataas sa pinagsama-samang budget ng mga nakalipas na 3 administrasyon. Tiniyak naman niya na patuloy ang buhos ng mga proyekto para sa kagawaran katulad ng mga karagdagang armas, pasilidad at maging benepisyo sa mga veteranong upang mas mapabuti pa ang kanilang serbisyo. Di na po bago sa atin ang kabayanihan ang pinamamalas ninyo. Mula sa kahandaan ninyong humarap sa peligro upang ipagtanggol ang mamamayan laban sa masasamang elemento, sa pagbabantay sa ating teritoryo hanggang sa pagsaklolo at paghahatid ng serbisyo sa mga sinalanta na kalamidad. Sinisiguro natin hindi mababaliwala ang ating mga pinaghihirapan. Sa komprehensibong plano ito, titiyaking nagtutugma ang roadmap sa mga kaugnay na ahensya ng DND upang maabot ang ganap na transformasyon ng ating tanggulan. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumisita sa bansa ang punong ministro ng bansang Turkey na si Prime Minister Ahmed Davutoglu upang makipagpulong kay Pangulong Aquino para pag-usapan ang ilang bagay tungkol sa trade and tourism, pagpapalakas ng ekonomiya ng dalawang bansa at ng matibay na relasyon ng Pilipinas at Turkey. Sa kanyang press statement, inisa-isa ng Pangulo ang mga naging highlights ng kanyang bilateral meeting kasama si Prime Minister Davutoglu. Dito, napag-usapan ng Air Services Agreement na magtatakda ng ilang oportunidad sa mga Pilipino at Turkish na nais bumisita sa dalawang bansa. Pinasalamatan din naman ni Pangulong Aquino ang punong ministro sa naging suporta ng Turkey sa Peace and Stability Program ng ating gobyerno para sa mga kapatid natin sa Moro Islamic Liberation Front. Dagdag pa ng Pangulo, mananatiling partner ng Pilipinas ang Turkey para mapanatili ang kapayapaan sa Mindanao. Your presence today reaffirms the friendship our two nations enjoy, and the discussions we had reflect our common commitment to strengthen our relations, broaden the horizon of opportunities between us, and by so doing, enable both our peoples to fully realize their potentials. For previous episodes, maaari nyo kaming mapanood sa rtvm.gov.ph at sa YouTube. You can also like our Facebook page and Twitter account para sa tuloy-tuloy nating kwentuhan. At dito nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtutok. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Report kay Boss.